Magandang araw! Ako nga po pala si J.N.D. Musa at ito ang aking mga kamiyembro. Kami ang unang pangkat at ang naatasan sa amin ay ang Malamasusing Banghay Aralin o Semi-Detailed Lesson Plan. Ano nga ba ang Malamasusing Banghay Aralin o Semi-Detailed Lesson Plan? O ano-ano ba ang mga nakapaloob dito? Ang Malamasusing Banghay Aralin, ang ganitong uri ng banghay aralin ay medyo nakabalangkas pa rin at kinikilala ang isang focus. Ngunit nagbibigay ng mas kaunting mga detalye kaysa sa isang masusing banghay aralin. Ito ay maaaring binubuo ng isang layunin, paksa at pagsasanay ng mag-aaral. Ngunit marahil ang mga pamamaraan o mga paraan ng pagtuturo ng paksa ay medyo hindi gaanong natukoy. Ngayon, ipapakita namin ang halimbawa ng isang malamasusing banghay aralin na nahanap namin sa internet. Unang-una, makikita nyo sa banghay aralin na ito ay ang layunin. Ibig sabihin, yung dapat na mata mo o inaasahan sa pagtatapos ng iyong aralin. Sa layunin, ito na yung ating objective sa Ingles, no? Sa layunin natin, dapat nakapaloob ang tatlong domain, ang cognitive, affective at ang psychomotor. Halimbawa, sa nakikita nyo riyan, sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na una, nakapaglalahad ng impormasyong natutunan sa napakinggang teksto. Ito na yung ating cognitive. Sa cognitive kasi, ito na yung yung dapat na matutunan ng mag-aaral. Pangalawa, napapahalagahan ang mga biyaya ng Diyos mula sa kalikasan. Ito yung ating affective. Sa affective kasi, ito na yung paano napapahalagahan ng mag-aaral ang tinalakay mo. Napapahalagahan ba nila o hindi, no? Pangatlo, maintindihan ang tekstong binasa ng guro. Ito naman ang ating psychomotor. Dito naman ay maa-apply na sa mag-aaral yung tinalakay mo. Mamaya malalaman nyo rin kung saan doon ang psychomotor, no? Kasunod sa layunin, makikita nyo ang paksang aralin o subject matter sa Ingles. Sa paksang aralin, nakapaloob riyan ang paksa o subject kung ano yung ituturo mo. Sanggunian o reference kung saan mo kinuha yung paksa mo o yung tatalakayin mo, sa internet ba o sa libro. Kasunod ay ang kagamitan. Dito, ito na yung mga materyales na gagamitin mo sa aralin mo o sa talakayan, no? Kasunod sa paksang aralin, mayroon tayong pamamaraan o ito na yung methodology. Sa pamamaraan, nakapaloob dito ang panimulang gawain o preliminary activity. Dito ay nakapaloob ang pambungad na panalangin o prayer, pagbati o greetings, pagtala ng ribbon at pagsasaayos ng silid o ito na yung attendance. Kasunod dito sa panimulang gawain, mayroon tayong, syempre, magbabalik-aral ka muna, no? Bago ka magsimula sa discussion mo. Sa balik-aral, ito na yung pagbabalik-aral ng mga nakaraang natalakay. Kung makikita nyo sa halimbawa namin ay parang nagpa-short quiz siya, no? Pero nakaka-consume siya ng time. So, pwede ka rin magtanong sa mga mag-aaral kung ano ba o may naalala ba sila sa mga nakaraang natalakay nyo, no? Tatanungin mo lang sila. Pwede rin yun. Kasunod ng balik-aral ay mayroon tayong paglalahad o presentasyon ng iyong paksang tatalakayin. Sa paglalahad, unang-una dapat magkakaroon ka muna ng pagganyak o motivation activity. Siyempre, dapat magkaroon ka muna ng pagganyak bago ka magsimula sa iyong diskusyon. Upang nang sa gayon, dahil sa pagganyak na ito, makakabuo sila ng ideya kung patungkol saan yung paksang tatalakayin mo o ano ba yung paksa ng iyong talakayan. Dito, kung mapapansin nyo, ang pagganyak na kanyang ginawa ay ipakita ang larawan ng palay, bigas, kanin at tao o batang nagugutom. Pagkatapos nun, nakalagay dito, itanong, ano ang napansin ninyo sa mga larawan? Magkakaugnay ba ang mga ito sa isa't isa? Bakit? No? Mapapansin ninyo, nilagay niya lang dito kung ano yung spesipiko na gagawin nila pero hindi masyadong
detalyado yung nakalagay dito, no? Sa pagganyak, pagkatapos niyan, ay dito nasisimulan ang pagtatalakay o discussion. Siyempre, doon pa lang sa pagganyak ay nakabuo na sila ng ideya kung patungkol saan yung paksa ninyo, no? Halimbawa, pagkatapos mong magpakita ng mga letrato, tatanungin mo sila na, okay class, mayroon na ba kayong ideya kung ano ang ating paksa ngayong araw, no? Ganon. So, kasunod nun ay magtalakay ka na, no? Sisimulan nyo na ang pagtatalakay o discussion. Dito sa pagtatalakay, ibig sabihin, tatalakayin mo kung ano yung inyong paksa. Kung makikita nyo sa pagtatalakay na nilagay niya rito ay ang basahin ang kwento na makikita sa aklat, pahina 486 hanggang 487. Pagkatapos nilang basahin, no, nagkaroon dito ng pagtatanong. Itatanong, ano ang gintong butil? Ano-ano ang pinagdaanan ni Mang Zacarias upang magkaroon ng magandang ani ng palay? At iba pa, no? Yun na yun sa pagtatalakay. Pagkatapos ng inyong talakayan, syempre ang kasunod nito ay ang pagpapahalaga. Halimbawa sa nakikita nyo sa halimbawa rito, paano mo pahahalagahan ang mga biyaya ng Diyos mula sa kalikasan na kanyang inilaan para sa tao at bayan. So dito sa pagpapahalaga, na-value ba nila o napahalagahan ba nila yung iyong paksang tinalakay sa kanila, no? Pagkatapos ng pagpapahalaga, ang kasunod naman nito ay ang paglalapat o application sa Ingles. Kung makikita nyo sa halimbawa na riyan, igrupo ang mga estudyante sa 4. So pagrupo siya, no? Nagpagawa siya ng activity. Mayroong unang grupo, ikalawa, ikatlo at ikaapat na grupo, at sa bawat grupo na yan, may kanya-kanya silang na-assign, no? Ginawa niya itong activity na to, itong application, ito na yung sinasabi ko kanina na psychomotor. Ibig sabihin, pinapa-apply mo na sa mga estudyante mo yung mga tinalakay mo sa kanila. Pagkatapos ng paglalapat ay nagkaroon kayo ng paglalahat o generalization. Kung makikita nyo sa halimbawa riyan, ano ang kahalagahan ng pagkuha ng tamang impormasyon sa mga binabasa o pinakikinggan. Kung mapapansin nyo, hindi siya masyadong detalyado ang nilagay dito sa Banghay Aralin, no? Ngunit ang paglalahat, ibig sabihin, ito na yung generalization o kabuuan ng iyong tinalakay o yung mga pinagawa mong activity sa kanila, no? Kung may natutunan ba sila o napahalagahan ba nila, minakuha ba silang tamang impormasyon sa mga binasa o napakinggan nila, no? Ibig sabihin, generalize mo yung lahat ng ginawa nyo, yung mga lahat ng tinalakay nyo. Ang kasunod ay ang gawaing pagpapayaman o pwede rin natin itong sabihing evaluation. Dito nakapaloob yung pagtataya, no? Halimbawa sa nakikita nyo rito, pakinggan ang babasahing teksto ng guro at isulat ang mga mahahalagang impormasyon sa papel. So, kung mapapansin nyo, specific lang yung nilagay niya dito sa gawaing pagpapayaman. Ngunit hindi masyadong detalyado, no? At ang kasunod naman nito ay ang takdang aralin. Siyempre sa huli, nag-iwan ka ng takdang aralin sa mga mag-aaral mo. So yun yung huli. Ang pinagkaiba ng detailed lesson plan at semi-detailed lesson plan, ang detailed lesson plan ay detalyado. Ibig sabihin, yung sasabihin ng guro, yung sasabihin ng estudyante ay ilalagay mo sa lesson plan ng detailed lesson plan, no? Sa semi-detailed lesson plan naman, hindi gaanong detalyado. Kumbaga pa, ang nakalagay lang sa Banghay Aralin na iyon ay yung specific lang na gagawin. Kumpara doon sa detailed, yung sa detailed kasi, yung mga sasabihin ng guro at estudyante ay ilalagay mo pa rin doon. At maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay may natutunan kayo. Muli, kami ang unang pangkat. Maraming salamat!